Hello mga kakabsat, ako nga pala si Will, Teacher Will, and I am currently teacher of ACADSOC. So, welcome to my channel. Nag-iisip ako ng pwede kong gawin sa first vlog ko. So, naisip ko, gagawa ako ng tutorial about how to use ClassIn an easy way. So, ituturo ko kung paano gamitin si ClassIn at the same time, yung mga functions ng bawat tools. So, samahan niyo ko. Tara, lalo na sa mga bago, malaking bagay ito. So, ito na nga ang gagawin natin. Bali, syempre, ang una natin gagawin is kailangan natin i-open si ClassIn. So, syempre, maglalagin tayo. Ilalagay natin yung password. And of course, yung phone number na provide sa atin ni ACADSOC. Okay, so hintayin lang natin mag-loading kasi medyo may kabagalan ng pag-loading ni ClassIn nowadays. So, okay, kunwari, ayan na. So, nakapag-loading na siya. So, ano ba itong part na to? So, ito, yung schedule natin. So, ito sila. Makikita natin siya kung ano yung mga schedule natin like tomorrow, ngayon, o sa iba pang araw. So, dito mo siya makikita. Ayan. Tapos ito, kung meron kang phone book, ayan, si Daniel B. Yan ang nasa phone book ko. Tapos ito, calendar. So, dito makikita mo kung ilang bookings meron ka. So, halimbawa, ngayon, 16 bookings ang meron ako. So, bukas 15, tapos 10, 11, 10, at 7. So, kung makikita nyo, wala pa ako dito. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hanggang sa 31 kasi hindi pa ako gumagawa ng schedule ko. Tapos, ito namang ulap. Yan. This one is dito mo makikita yung ayang authorized resource. Dito mo makikita yung material na student. Tapos sa My Cloud Disk, dito ka makakapag-upload ng mga materials kung halimbawa hindi yung textbook ni student is mali or kailangan may gusto kang video na ilagay kay ClassIn. So dito mo siya pwede. So gagawin mo lang, i-upload mo lang siya. Ayan. Tapos dito makikita mo siya. Tapos ito naman ay file transfer kung meron kang gustong i-transfer. So, dito mo lang siya makikita. Then, notification. So, kung merong friend request galing sa estudyante mo, pero I think walang nag-friend request na galing sa student. Tapos ito, kung gusto mong gumawa ng Blackboard. Ito, so lalabas yung Blackboard dyan. So, blank lang siya. Tapos ito yung device check. Kung gusto mong i-check yung device mo, kung okay ba siya, kung kamusta status niya, ayan. Tapos ito, settings. So makikita mo dyan, system settings, check update, help center, about software, change to institution, switch account, and exit if you want to exit to ClassIn. So lahat dyan mo makikita. Okay, so now let's start. Okay, kunwari, meron kang klase. So, paano nga ba siya gamitin? So, let's open a Blackboard. Okay, so kunwari ito siya. So, dito sa right side, makikita mo ito. Ito ibig sabihin, kapag nakita mo yung naka-red during the class, nagre-record na yung klase mo. So, once na nagre-record yung klase mo, yun na yung ma-view mo after the class. Okay, so ito naman settings. So, halimbawa ito, pwede mong i-off yung camera mo, pwede mo siyang i-disable, pwede mong gamitin ang Manycam. So, kung itong Manycam naman, nasa-setup siya kung gusto mo siyang i-on or i-off. Ito yung may mga background. So, akin kasi ang ginagamit ko lang Logitech. So, since Logitech yung gamit ko na web camera. Okay, nag-loading ako doon. Tapos yon. So, dito mamimili lang ako ng microphone. Kung halimbawa, microphone HD webcam, microphone Logitech. So, Logitech ang gamit ko. Microphone Realtek. Ito yung kay laptop. And Chris microphone. So, gumagamit ako ng Chris microphone.
kasi para anti or noise cancelling siya. So medyo kasi maingay yung paligid. So para at least kahit yung mahinang tunog, hindi na marinig dito. Okay, let's go to Chris microphone. Okay, so there you go. Kung halimbawa kasi wala pa si student, ayan, usually dinidisable ko siya. Ayan, tapos kadalasan, ayan, halimbawa, ayan, ida-drag mo lang si picture papunta rito. Ayan, tapos, i-resize mo siya ng ganyan kaliit para kailangan kasi mas dominant yung laki nung material na gagamitin ninyo or yung textbook ni student. Okay, let's say halimbawa, kailangan mo nang i-open yung book ni student. Dito ka lang pupunta sa cloud. Yan, sa cloud. Yan, cloud disk. So, dyan mo makikita yung ano kasi tawag doon? Yung book ni student. Nag-loading na naman ako. Okay, after nun, okay, halimbawa, dyan sa authorized resources, nandiyan yung, dito kasi wala tayong gamit, wala tayong estudyante. So, sa ngayon, let's say, yung book ni student ay, hindi siya na-save dito. Okay, let's say, kunwari, ito. Waiting for final. Okay, let's check kung merong itong laman. Okay, I think wala. So, let's say merong book dyan. So, saan ba ginagamit ito? Ito kasi ay ginagamit lang kapag ipi-play mo yung audio. Okay, ginagamit lang siya once na ipi-play mo yung audio. Yung audio, ang style niya is ganito. Okay, yung style niya is ganito, ganito, ganito. Tapos pag ganun siya. So, hindi mo kasi mapiplay yan kapag ito yung gamit mong arrow. Yan, kasi mapipili lang siya. Kaya ito dapat ang gagamitin mo para ma-play mo siya. Okay, tapos, malinaw po yun ha. Tapos ito, gagamitin mo lang siya para piliin yung mga ginamit mo. Halimbawa, naggawa ka ng square, naggawa ka ng mga bilog-bilog dyan. Okay, naggawa ka ng square, naggawa ka ng circle. Ayan. So, ito yung gagamitin mo para ilipat yung circle, ilipat yung square, or i-select yung ginawa mong object, tapos i-delete. Okay. Pwede mo silang i-delete gamit ito. Ito yung purpose ng delete. Okay, Control T. Pwede mo rin gamitin yung keyboard mo to delete. Once na sinelect mo sila, delete mo lang gamit yung sa keyboard mo. Tapos, halimbawa, gumawa ka ng marami dyan, kailangan mo silang i-delete lahat. Pwede mo na rin gamitin si keyboard mo. Gamitin mo lang yung Control A. Okay, madi-delete na sila lahat. Ayun, delete. Tapos dito naman, ayan, makikita mo, meron dyang squares, tapos iba't ibang kulay, rectangle, circle, line, and ito. Ito yung free. So, kahit anong gamitin mo dyan, line, bilog, o kaya curve, depende kung ano yung gusto mong gamitin dyan sa kanya. Ayan. Ako kadalasan ginagamit ko itong square para halimbawa si student, okay, I want you to read this part. So si student alam niya kung ano yung gusto kong basahin na part. Okay, so si student alam niya kung ano yung gusto kong ipabasa sa kanya na part. Okay, so halimbawa circle, I want you to circle around the dog. Okay, for example, so ito ginagamit ni student minsan, or ikaw din, or teachers ginagamit ito. Depende sa'yo kung gagamitin mo siya. So, circle. So, yan siya. Pwede siyang oval, pwede siyang circle. Depende kung ano yung trip mo. Okay? And of course, line. Kung gusto mo ng line, ayan. Horizontal or vertical line. Ito ang pwede. Ito kadalasan ginagamit kapag match. Okay. Yeah, so much. So, Control A and delete. So, ito naman, ginagamit natin once na, halimbawa, during the introduction, gusto mong tanongin si student, what is your name? Pwede kang mag-write or magsulat dito sa blank na board na halimbawa, what is your name? Okay, pwede mong isulat dito lahat. Or you can type anything you want to ask to the
the student. Okay, halimbawa kasi minsan gumagamit tayo ng translator, di ba? Gumagamit tayo ng translator. So, hindi naman natin maisulat sa Chinese yung ganyan-ganyan, di ba? So, ang kailangan natin is ito. So, ika-copy and paste mo lang siya. Halimbawa, nakapag-copy ka ng Chinese. Okay, let's make an example here. So, okay. For example, yan. Okay, English to Chinese translation. So, ako kasi sinesave ko na para hindi na ako mahirapan pang mag-type. So, naka-bookmark na sila lahat agad sa akin. So, yan. So, ang gagawin mo, kunwari, ikaw si teacher, gusto mong iyan is, what is your name? So, ito ang gagawin mo, kakopy mo lang yan. So, once na nakopy mo siya, ang gagawin mo lang, pupunta ka dito, pipili mo yung pinakamalaki para at least mabasa rin ni student. Okay, so, ipipaste mo lang siya. Ayun lang. Copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Yun lang naman ang pinaka-purpose niya. Pero pwede mo ring palitan yung color kung gusto mong red, kung anong trip mong color, ikaw nasa sa'yo yan. Yellow, orange, yan. Any colors na gusto mong gamitin, pwede siya. Okay, so depende lang talaga kung ano yung trip, kung ano yung gusto. Okay, so kailangan natin siyang i-delete. So hindi kasi natin siyang madi-delete lahat yan kapag ang gamit natin itong text. Kasi once na i-control A mo siya, hindi mo magagamit. Okay, so kailangan piliin natin itong arrow na to, select and move. So, click ang board, control A, delete. Okay, ito naman, mag-i-screenshot ka sa loob ng board. So, piliin mo siya. Yan. Okay. And yan, medyo magahang siya kasi ganyan si class in. Tapos yan. Ayan na siya. So, yung in-screenshot mo, lalabas siya sa likod o sa mismong board. Okay, so, kunwari, yan. So, pwede mo rin siyang i-label. So, this is your eyes, this is your nose, this is your mouth. Okay, so, pwede mong gamitin din yung sarili mong mukha or mukha ni client para gawing example siya in case na parts of the body yung topic ninyo. Okay, next, how about this? Ito ay screenshot and hide the classroom. Kung halimbawa gusto mong i-screenshot is yung background mo. Okay, ito ang pipiliin mo. Okay, so i-click mo lang yan. So nag-exit ka automatic kay class in. So halimbawa ito yung gusto mong i-drag or pakita kay student. So ayan. So lalabas na siya doon sa board mo. Eto na siya. So pwede mo siyang i-galaw-galaw yan. Drag. Okay. So pwede mo rin siyang i-resize. Ayan. Nare-resize din siya. Okay. So pag natapos ka, of course, delete mo siya. So halimbawa, ito ginagamit natin to. Ito, saan ba ito ginagamit? Ito, ginagamit to parang ito yung laser pointer niya. Okay? Halimbawa, okay, I want you to read this. Can you read this? Okay, so ito yung parang pinaka-stick ng mga teacher dito. So, update, class in classroom, and task function update. Okay, so ito ay ang laser pointer. Okay, now, ito naman, ginagamit natin pag meron tayong gustong sabihin kay student. Halimbawa, hello, I can't hear you. Okay, kadalasan kasi ginagamit namin itong mga teacher kapag meron tayong, halimbawa si student hindi niya maintindihan yung sinasabi natin or naglalag si class in. Ito yung ginagamit natin para si student ay ma-inform na nandoon pa rin tayo sa loob ng classroom. So, madalas kasi nagloloko si class in. So, akala ni student is wala na si teacher sa loob ng classroom. So, kaya yan, importante ito. So, pwede mo ring ibigay dito yung meaning. So, okay, mother. So, what is mother? Mother
So, dito lang, itatype mo lang dyan. Sulat mo, copy and paste ka lang din dyan. So, yan. Even picture, pwede mong screenshot, tapos copy and paste mo lang dito. Tapos, press mo lang yung plus sign dito. Tapos, lalabas na rin siya dyan. Ayan, yan yung kalalabasan. No! Copy and paste mo ng picture. Okay, next. Yung kaninang cloud disk, yan. Dito mo siya makikita. So, yung textbook ni student, dito lalabas yan. Tapos, yung mga dinownload mo, dito siya lalabas. So, kung may dinownload ka na halimbawa, gumawa ka ng presentation before ng klase, yan, dito siya lalabas. Yan, kunwari, ito yung textbook ni student. So, ang gagawin mo lang, yan na siya. Ganito dapat kalaki yung textbook ni student. So, hindi pwedeng mas malaki yung picture mo kay student. Of course, dapat mas malaki yung textbook. Okay. So, ito, ginawa ko lang ito pagka halimbawa maaga akong pumasok sa classroom. So, para malibang, ayan. So, minsan nilalagyan ko, kadalasan nilalagyan ko yan ng timer. So, start. So, we will start at exactly. Dapat ito na oras. Pero, ayan. So, wala nang time para gawin pa. Kaya, timer na lang nilagay ko. So, pag nag-end yung time, start na si klase. Okay. So, yon. So, dito mo matatagpuan yung mga dinownload mo. Like, okay, yung presentation or yung movies, videos, or kung ano-ano pa na nilagay mo sa loob ng cloud disk mo. Okay, so, tapos dito sa library, yan, library, makikita mo dito yan. Class in instructions, so kung paano gamitin si class in, courseware demo of some subjects, and other extension tools. So dito nakukuha yung mga laro like Sudoku, Minesweeper, Tag of War, and multi-question answering machine. So Sudoku, halimbawa yan. So i-click mo lang yan, lalabas siya dito sa screen mo. Okay. Ayan, so ito na siya. So ikaw at si student ang makakakita nito. Ayan. So yan, lalagay mo 2, 1. So, yan. Diyan lang. Ganyan lang siya laruin. So, meron pang iba't ibang games yan. Ayan. So, yan. Si Sudoku, si Tag of War. So, kayong dalawa ni student ang maglalaban. So, halimbawa, hindi naglo-load yan. All you have to do is to reload it. Okay, i-reload mo lang siya ng i-reload. Yan. So, magre-reload siya. Pero pag hindi pa rin lumabas, ang kailangan mo nang gawin is umexit kay class in and pasok ulit sa classroom. Okay. Okay, very good. Now, let's move here. For example, dito load image. So, kung maglo-load ka ng image, ibig sabihin, may ilalagay kang image sa loob na galing sa file mo. Tulad nito. Okay, so ilo-load mo yung image, papasok kay class in. Next. Ito ay load Blackboard writing. Okay, mag-load ka ng Blackboard writing. Okay, ganun pa rin kung ano yung parang file na ipapasok mo sa loob ng class in. Okay, like EDB file, mga ganun. So, halimbawa, ito, gusto mo itong i-save itong room na ito or yung screen na yan. So, pipindutin mo lang ito. Save Blackboard writing. So, lahat ng sinulat mo rito, lahat ng tinype mo dyan, lahat ng nilagay mo dyan, makikita mo at masisave mo dito. Okay, next, desktop sharing. So, once you click this desktop sharing, okay, so yan, katulad nito. So, kung may mga student ka, makikita mo dyan. So, start sharing. So, once na ini-start sharing mo yan, makikita ng estudyante mo yung desktop mo. Okay? Halimbawa, ito naman, timer. So, yan. So, meron kasing time like IELTS, right? So, halimbawa, may 1 minute doon. Yan. Dito mo lang makikita yan. Yan. So, yan. Ito yung timer. Okay? Next, dice. So, maraming teacher hindi makita si dice. Saan po yung dice? So, ito po. Itatap mo lang yan. Yan na po yung pinaka-dice ninyo. Gamit ni student. Okay? Hindi nyo po kailangan ng totoong dice. Andito na po.
provided na sa loob ng classroom. Next, ito. Kadalasan kasi pag nagdi-discuss tayo, kailangan natin, di ba parang minsan gusto mo ng papel, o minsan ibababa mo yung mismong textbook mo para makapagsulat ka sa blackboard. Dito, provided na yung blackboard. Dito, drawing board kung magdo-draw ka. Okay, kung magdo-draw ka, handout, tapos lalabas dito, Wilson or pangalan ng student mo dito sa baba. So, dyan, magsusulat ka or magta-type ka. Okay. Okay, so yan. Dito yung gamit ng blackboard. Okay, of course, hindi mo kailangan i-save. Ayun, nag-ring na siya. Tapos, ito, next, yung text. So, pwede kang mag-text. Like, halimbawa, ito, hello. My name is Wilson. Okay, dyan nalalabas yun. So, kung gusto mong gumawa ng text, lahat dyan. Okay, so halimbawa si student mo, ilalagay mo lang dyan yung pangalan ng student. So, dalawang option kasi ito, pangalan mo at pangalan ng student. So, after nyan, so halimbawa nagpapaquiz ka, okay, spell hello. Okay, dyan niya sasagutan. Hello, spell elephant. Okay, so dyan lang siya lalabas. Kumbaga ito na yung parang pinakapapel ni student. Okay, so let's exit here. Next. Okay, ito. Ayan, so ito ay ayan. So halimbawa may timer kayo ni student. Ito yung parang pinaka-time niya to answer the question. So okay. So I think this is 10 seconds. Okay, so i-close mo lang and i-restart mo lang once na meron ulit. Next, ito. Answer. Okay, halimbawa, meron kang pa-quiz kay student. Okay, what is the biggest animal? A. Giraffe. B. Elephant. C. Hummingbird. D. Ostrich. So, of course, pipili si customer. Ito. Kunwari, A yung answer niya. Okay, and B yung answer. Okay. So, yun lang siya. Tapos, ito naman ay text collaboration. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. So, siguro parang ganun lang din siya kay text. So, pero ito ay hindi mo masisend kay customer. Kay student. Okay? Kay ano lang to, kay student. Sa'yo lang to. Pero yung dito kanina, yan. Ito. Kayong dalawa ni student dyan. Okay, next. Ito kadalasan, pag gusto mong i-share yung, halimbawa, hindi makita ni student yung textbook mo, ito yung kailangan mong gawin. Ito yung kailangan mong pindutin. I-share mo yung screen mo kay student. Pero kadalasan, ginagamit natin tong student para ma-view natin yung desktop ni student. Ginagamit natin to minsan. Ako ginagamit ko to minsan pagka hindi nakikinig yung estudyante ko. Pero depende sa'yo kung gusto mo siyang gamitin. Okay? So, minsan kasi yung mga estudyante, gusto kong tignan kung ano yung ginagawa nila, lalo na pag hindi nakikinig. So, minsan naglalaro sila. So, dito mo yan makikita. Okay, ngayon kasi nangangailangan na ng permission. So, hindi ka basta-basta makakapunta doon sa desktop ni estudyante. So, kailangan ng permission ni student. Okay, next is marker. Okay, so marker, ayan. So, ima-mark mo, okay. This is A. Okay, I want you to answer this later. Okay, next, marker ulit para mawala na siya. Okay, itong marker nilalagay mo siya para palatandaan kung ano man yung gusto nyong balikan sa klase, ano man yung gusto mong basahin ulit, pero hindi na to. Ako kasi hindi ko na siya ginagamit. Ang kadalasan ginagamit ko na lang is ito. So, okay, can you read this part? Can you read this part? Okay, I want you to read those words inside the box. Okay, I want you to read those words inside the box. Okay, ganun lang yung sinasabi kay student kasi marker hindi masyadong nagagamit. Okay. Browser. So, itong browser hindi rin nagagamit kasi kadalasan pag nilagay natin si browser, kadalasan naglolo ko si class in kaya don't try. Okay, VNC
hindi ko pa rin siya na-try. So, hindi ko alam kung ano talaga ang pinaka-purpose niya. Reward leaderboard. Dito mo makikita yung reward na binigay mo kay student. So, ilang trophies yung binigay mo sa kanya. Yan, dyan lalabas. Small blackboard. Yan. Ito yon. So, yung small blackboard, ayan. Kay student or sa'yo. Dyan lalabas yan. Parang doon din kanina sa blackboard dito sa isa. Yung kay teacher at ito. Okay, next is ito, slot machine. So, dahil wala tayong estudyante and this is just a blackboard. Okay, so ang slot machine parang yun, may mga question marks. So, siguro naman nakakita na kayo ng slot machine. Ito siya. Dito siya makikita. Si slot machine. Okay, next is ito, Apple Mirror. Actually, ito ay hindi ko pa siya nagagamit. So, maybe ginagamit lang ito ng mga Apple user. So, ginagamit lamang ito kapag ikaw ay Apple user. Tapos, ayan, please ensure that the iOS device and the class-in device logged in are connected to the same LAN. Okay, so ginagamit lang ito para screen mirroring. Okay, and last, ito, maraming nagtatanong kung para saan daw ba itong kamay na to. Usually, ito, umiilaw ito ng dilaw kapag kasi, halimbawa tayo, di ba, nung mga estudyante tayo, nagtataas tayo ng kamay. So, parang ito siya. So, tinatawag niya ng pansin ni teacher. Teacher, teacher. So, parang, can I have the pen? Ito siya. Teacher, can I have the pen? Or kung gustong hingiin ni student, yung pen mo. Okay, so yun lang naman ang important kay class-in. So halimbawa, paano ba maglagay ng textbook kay class-in? Okay, una, pupunta ka dito sa Cloud Disk, i-click mo yan. Tapos pupunta ka dito sa My Cloud Disk. Tapos i-click mo yung upload. Okay, so once na kinlik mo yung upload, pupunta ka halimbawa sa textbook material. Okay, let's say ito yung material ninyo, animals, open mo lang siya, then mag-upload siya. Ayan na. So, let's say, yan, nag-upload na siya. Lalabas siya ngayon sa My Cloud Disk, hindi doon sa Authorized Resources. Okay, hindi doon sa Authorized Resources lalabas. Dito siya lalabas sa My Cloud Disk. Okay, so lahat ng in-upload mo lalabas lang dito kay My Cloud Disk. At ang authorized resources mo, dito lang yung mga textbook ni student, kung anong topic na ba siya. So, dito lalabas yun. Okay, so, ayan. So, dahil siguro hindi ito ang pinaka classroom, this is just blackboard and an empty blackboard, kaya siguro hindi ma-upload yung book. Okay, so once na nag-upload na yan, ayan. Once na nag-upload na yan, you can click it. And lalabas dito yung book. So, dapat ganito kalaki yung book. Tapos yung picture mo is ganyan kalaki. Yan, i-adjust mo lang. Tapos si student dito, ganyan din kalaki. So, same size lang kayo. Ayan. So, ano pa ba? Okay naman na siya. Sa totoong class-in, kasi joke-joke lang tong class-in na to, merong nakalagay dito na, ayan, may nakalagay dyan. So, dito makikita, pag nag-red yung part dito, ibig sabihin, nagloloko si class-in. Either hindi ka naririnig ni student or maglalag ka. At pag nag 100% yan, okay, automatic, mag-exit ka sa class-in, tapos automatic ka rin naman na babalik sa class-in. Dito rin sa part na to, makikita mo kung ilan na yung CPU usage mo, kung 20, 40, 50, 60, or 100 CPU usage na siya. So, I suggest, kapag ka gumagamit ka ng class-in, huwag kang sabay-sabay nag-open ng window or nag-multitask kasi maglolo ko si class-in based on our own experience. So, ayan, kadalasan kasi naglolo ko si class-in, especially lalo na kapag ka sabay-sabay in open yung mga applications. Okay, so siguro malakas kumain ng RAM itong si class-in, we never know. Okay, so
ayun lang naman. Okay guys, and I hope you enjoy watching and I hope you learned from this video. And if you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you guys, and I hope to see you again. Bye bye. Okay, that's it, and now you know how to use the class in, and I hope to see you again guys. Bye bye.